natin sila. Yung may sinabi ko eh. Alam mo, mali yan. Yung sinabi ko ito. Parang sinabi mo, kinisip Ito, ko isang na libo. nanakaw. Oo. Hindi tayo nagtakaw sila. Ganoon na rin yung kumain tayo sa nakaw. Isa po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang ay yung galing po sa pondo ng congresswoman. Mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila, Your Honor, Mr. President, yung ayuda o yung tupad, no? Yung ng kontuhan ay talaga kinakaltasan po nila. So, pangarap nga ba ang natutupad sa tupad program ng DOLE at pati na rin sa ibang social programs? Pangarap ba ito ng mga nangangailangan o pangarap ng iilan lamang? Umaabot ba talaga ang ayuda sa mga kapuspalad? O napupunta lang ba ito sa kamay ng mga ganid na politiko? I ask these questions, Mr. President, as we expose another sordid variant of the so-called ayuda scam. I recently received 2 videos on this modus. In the first one, a victim from Barangay Balumbato in San Juan City states that he was approached by the staff of a counselor, binigyan siya ng transaction code para sa Palawan Express at inutusan siya na i-claim ang 7,500 pesos na tupad. Pero sabi ni counselor, 1,000 lang daw ang mapupunta sa biktima, sa beneficiary. Ang 6,500 pesos naman, ikakaltas at isasatabi para daw po kay Mayor. I will not name the counselor or the mayor, basta pareho po silang tiga San Juan. Let the videos speak for itself. Ito po. Sir Rafi, magandang gabi sa inyo. May concern lang po ako kasi po kakakuha lang namin kanina ng pera sa tupad. Tapos yung nagbigay sa amin noon ng code sa Palawan, isa sa may-ari ng inuupahan namin at saka staff po siya ni Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 na daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Yun po yung sabi. Tapos po, hindi ko po matanggap yun kasi po yung pera na po yun, yung makukuha ko, itulong ko po sana sa chewin ko na may gawti po, hindi na po nakakalakad. We have a second video, Mr. President. Pinapakita naman dito ang mga kasabwat habang kinokolekta ang binibilang at cut po ng mga opisyalis. Ayan siya sabi ko, magtatanungan ako. Baka sinabi ko na sa'yo yan, ay maniwala sa akin. Nasa taas kasi yan. Kakasuhan ka yan. Kaya nga, Bakit lang hindi naman sila makakasuhan? yung sa taas noon, Hindi na yan nakasuhan nyo. yung mawak nito, kasi punta sa dulo ito, manimbestiga yung dulo niya. Oo nga, pero sa akin, hindi ko na kayo ng Tama yun. Basta ko dyan. Hindi ko pa nakuha. Hindi po. Ay, itong pero, nakabagay eh. Kaya nga, sila nga mayroong kinotsa kasi G. Meron ako, hindi ko lang ako. Pwede natin ilakad yan sa nakakataas. Alam mo kasi pinakamano dyan, kahit pa paano, hindi tayo ng trabaho, nagkakaroon naman tayo. Pero alam mo, kinukonsinti natin sila. Yung may sinabi ko eh. Alam mo, mali yan. Yung na sinabi ko ito. Natangkulin Parang mo sinabi ko mo, kinisip Ito, ko 1,000. na nanakaw. Oo. Saan hindi tayo nagtakaw sila? Ganoon na rin yung kumain tayo sa nakaw. Hindi, pero sino kasi sa atin maliit lang eh. Maliit na kasalanan lang. Hindi tayo, hindi ko. O isa pa. Ipabilang mo na dyan. Mr. President, my dear colleagues, these videos were originally addressed to our colleague, Senator Tulfo, and they provide a clear answer to my questions earlier. Hindi natupad ang pangarap ng mabiktima ng ayuda scam, pero ang pangarap ng mga opisyales, tupad na tupad. Ang 7,500 pesos na ayuda, naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos, naging cash in ng mga ganid na politiko, tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Kaya nila siguro bininaan sa Palawan Express para express lane ang pagkupit. In fact, hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. But all jokes aside, Mr. President, this is not the first time that TUPAD has been mired in controversy. And no less than the Commission on Audit noted major irregularities in the program in 2021 and 2022. In fact, ayon sa salaysay ng ilang beneficiary, ang TUPAD ay pinapamigay bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa aming pong minamahal na lungsod ng San Juan. 15,000 sa bawat kapitan at 7,500 sa bawat kagawad.
Pero kung kalaban ka, hindi ka kasama sa Christmas party. Ang kailangan lang gawin, magbigay ng pangalan at sila po ang tatayong beneficiaries, pero yun po ang ginagawang pamasko. Mga kapamilya, kamag-anak o kaibigan nila nakapangalan dahil hindi nga po eligible ang mga barangay officials sa tupad. Yung AIX rin pinamimigay sa mga barangay officials at ginagamit ito bilang incentive sa mga tigas City Hall. For the record, my colleagues, there are about 350 to 500 job order employees in San Juan right now. Dati po, wala na ho kaming job orders, pero ito po, karamihan ay for political accommodation. And these ayuda scams are even worse in the countryside. If these can be perpetrated in the heart of Metro Manila, it stands to reason that these are worse in the far-away provinces. Nakita na ito sa ating mga pagdinig sa Senado, umaalingasaw ang baho ng mga samot-saring ayuda scam sa mga probinsya. Sa mga hearing ni Senator Bato, naungkat ang scam sa educational assistance ng DSWD. Sa hearing naman ni Senator Amy, nakita natin kung paano ginamit ang ayuda para pondohan ang Politicians Initiative o ang PI. When ayuda is not lining pockets, it is filling in fraudulent forms. Nakakapanghinayang at nakakasuka dahil ang pera na dapat para sa mga kapuspalad, nagiging puhunan ng mga makapangyarihan. These aid mechanisms have become instruments for political interests. Instead of going to beneficiaries, they are used to reward allies and bankroll operators. In other words, they are used for patronage politics. Ang masama pa dito, winawaldas nila ang kaban ng bayan, ika nga nila. Pinakamasarap sa politika ay ang ipamigay mo ang pera na hindi sa iyo, pero ikaw, sa iyo napupunta ang pagkapogi. In the case of Mr. Mayor, Mr. Councilor, hindi lang pinamigay, pinagkakitaan pa. Nakalungkot rin, Ginoong Pangulo, when you factor in the ballooning fiscal cost of these social protection programs in the past decade. Because we know that when our annual spending increases, and probably so does the annual stealing. Let's look at how the funding for these programs ballooned in the past decade. In 2014, the Crisis Intervention Program had a 4.09 billion budget. Nung kasagsagan ng pandemya, it was 8.73 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala ng pandemya, ang halaga nito ay nasa 34.26 billion pesos na. TUPAD had a 1.02 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 6.78 billion. Ngayong 2024, kung kailan wala na ang pandemya, ang halaga nito ay 29.57 billion. Ang Pantawid Pampamilya Program had a 62.61 billion budget in 2014. During the 2020 pandemic, it was 101.76 billion. Sa 2024, kung kailan walang pandemya, may halaga ito ng 106.3 billion. For the record, Mr. President, nung una akong hinilal bilang San Juan District Representative in 2010, I can remember the Pantawid program only had a meager 10 billion peso budget. Ngayon, dinagdag pa ang ayuda sa Kapos ang Kita program. Bago na naman po ito, o AKAP. Ang budget nito ay nasa halagang 26.7 billion pesos. What about the big picture, Mr. President? According to DBM estimates, only 6.26% of the national budget was allocated to social protection in 2014. Ibig sabihin, sa bawat 100 piso ng budget noon, 6 na piso ang ginagasto sa programa tulad ng Pantawid, AIX at TUPAD. In contrast, 12 out of every 100 pesos in the national budget will be spent for social protection in 2024, and that amounts to 745.67 billion pesos in taxpayers' money. These alarming increases require important questions. First, are these still temporary interventions, or are they doled outs which encourage dependency? Sabi nga nung isang kasabwat, kahit di tayo nagtrabaho, nagkakaroon tayo ng pera. Hindi na yata ito crisis intervention kung taon-taon pumipila ang mga benepisaryo. This assistance program should only be a temporary measure. Dapat may exit mechanism which will connect beneficiaries to employers and jobs. And in the long term, we should focus on generating decent and fulfilling jobs instead of pouring billions into emergency employment programs. Just like what we have just sponsored earlier, the Bulacan Airport and Economic Zone. Yan po ang mga dapat nating ginagastusan because it will really produce genuine and inclusive growth and jobs. In fact, when I was Mayor of San Juan in 2007, we had the lowest poverty rate of 2.97 among all municipalities. We achieved this because we generated jobs for all our residents. On the national level,
We can generate jobs by spending on infrastructure like roads, ports, and railways. This will spread growth to the countryside and generate decent and fulfilling jobs for all Filipinos. For the record, Mr. President, just one-fourth of that 745.67 billion amount could have funded the whole 163.7 billion peso railway program for 2024. To remind the body, the bulk of the rail budget for this year is now under the unprogrammed fund. It could have funded the 639-kilometer PNR long haul, which is worth 175.32 billion. That project could have cut the travel time to Bicol from 12 hours to just 6 hours. And more importantly, that could have created growth nodes, growth areas along the way, and again, provided jobs and opportunities to a lot of people from Laguna, Quezon, Batangas, all the way to Bicol. It could have paid for phase 1 of the Mindanao Railway project, which is worth 81.7 billion pesos. And it could have bankrolled phase 1 of the Metro Manila subway that alone could transport 370,000 passengers per day and help avert the Carmageddon in our national capital. And that 745.67 billion could have built several kilometers of new roads and several classrooms with 3 floors each. To conclude, my dear colleagues, the scams perpetrated by politicians do not just bankrupt our nation's wallet, they also break our nation's spirit. They make us turn against each other instead of working together to build a stronger nation. And that is the rot which sinks deepest. As a great man once said, the most damaging crimes against society are those perpetrated by hoodlums in suits and hoodlums in barong Tagalog. Hindi po nandito yon. But we have a chance to make it right. We have an opportunity to change welfare as I know it. To borrow from the great Lee Kuan Yew, we can build a fair society and not just a welfare state. We should dole out opportunities and not entitlements. We can do that by building better and more infrastructure. We can spread growth to the countryside. Let's pave roads to progress and lay the track towards inclusive growth. Let us spread the development and create opportunities, especially in the countrysides. Let us revisit the role for social protection programs. They should function as a safety net and not as a fiscal buffet. Higpitan natin ang safeguards so that beneficiaries will receive what is due to them. Lagyan rin natin ng time-bound exit mechanisms so that they will not become dependent. And strengthen the connection between welfare and work so our people can transition from aid to employment. And most importantly, reduce political involvement in the distribution of social aid. Let's take the people's money out of the hands of figures like Mr. Mayor and Mr. Councilor and help our people help themselves instead of fostering a culture of dependence. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Your Mr. Honors. President. Can I just make a quick comment? Please, Mr. President. There is a special place in hell for people who use the funds for the poor and the needy for corruption. Dapat yung mga yung balasubas na yan ay makulong. And I hope that we act on this. The Senate takes a clear role on this para maparusahan natin kung sino man ay mga pakanan nitong pangungurakot, Your Honors. Again, there's a special place in hell for these rotten people. Heard a lot of news report about the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as mayors. Pwede kong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan na nanggaling sa pondo ni Mayor or nung congresswoman dun sa San Juan? Ang pagkakali po, meron silang ayuda. Tayo gusto rin nating sana pumasok, no? For almost 2 years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan sa San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang ay yung galing po sa pondo ng congresswoman, na kapatid po ng mayor, at yung pong sa kanila. Ang maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan na nakapagbigay tayo ng tupad nung Disyembre, tuwan-tuwa yung mga yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes, if my memory serves me right, I asked permission, I think it was late last year, from the office of the mayor, if I can use the gym, the San Juan gym, to have this payout, itong AX tsaka tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And they denied me.
they denied the use of the San Juan Gym. So ang ginawa ko po ay nagpa-payout na lang po kami ron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nagkaroon ng payout din sa San Juan Gym, siguro a few weeks after, ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasama senador na malapit doon sa mayor ng San Juan. Sorry to say, babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Nagbigay po ng ayuda, kaya nagpapasalamat din po tayo, si Senator Bongo, nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request, o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Eh, pareti ka San Juan lang naman ang makikinabang at magbe-benepisyo ron. At ganun din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng ayuda, pinagamit din sila ng gym. Pero kami ni Good One, ay hindi po kami pinagbigyan na gamitin yung gym sa San Juan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nag-ahari-harian dyan sa San Juan. Eh, bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ginong Pangulo, Mr. President, you mentioned earlier, I did not see or watch the video because I was going down. No? Meron kayo nabanggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsel ba? Staff, konsyal, staff ng konsyal. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7.5, Your Honor. 7,500. Tapos, Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. Tapos 1,000. yung sabi So, yung 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? according sa video, no, nanggaling na po doon siya nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. 1,000 lang ang talagang nakuha nila. So, willing, yung bang taong na nasa video na kinunan mo, na nag-attest na binabawasan sila ng 6,500, ay willing mag-execute ng affidavit at ituro si Mayor? Well, yan ang hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi natin kununan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video at yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na, no, ng konsihal na nagsabi rin na, nako, baka maano kayo yan. Baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa nyo. Yun yung sinabi ng beneficiary. Pero sabi, andun, maganda yung, mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila, Your Honor, Mr. President, yung ayuda, o yung tupad, no? Yung ng kontuhan ay talaga kinakaltasan po nila. So, sinabi nung yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal, no? So, sa tingin nyo ba meron din cut yung konsehal? Ang sabi lang kasi para doon sa kay Mayor at sa mga nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung konsehal na yun? Ang staff din ay si Konsehal Paul Artadi ng taga Balumbato. Oh. Alam niyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay kumukuha rin ng porsyento sa mga benepisyaryo ng San Juan. Meron ba ho kayo nababalitaan tungkol doon? Well, narinig ko na rin po yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, di ba, nung nag-mayor tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang narinig ko, 15,000, yung mga kagawad, 7,500, pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip ng manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng 2 pangalan para po sa kapitan, para sa 15,000 at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po ay sa halip na mapunta sa tamang benepisyaryo, yung tupad ay ginamit pang pamasko. At meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, o tupad man o AX man, ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po yun. Kaya nga, Mr. President, Your Honor, the reason why
I refrain from talking about politics as much as possible about San Juan kasi po nakakaawa yung mga taang hindi naman tayong tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga, tuwing nagsasalita, ay lalo silang ginigipit at iniipit. Well, sa tingin nyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba o AX? Kasi yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pang orientation yan. Bago mo matanggap yung pera, ay mag-orientation. At hindi dadaan, at hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa, ano yan? Palawan. Oh, Voucher. Voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account ng beneficiaries. So, malamang ay AX to na binibigay sa ating mga kababayan at kinakaltasan pa nito mga walang yang taong dito sa San Juan. Well, both parehong ginagamit, no? Kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash forward, ay nagbibigay na ng pangalan, pero hindi naman talaga tatrabaho, pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko pinamigay ay binigyan din yung mga City Hall employees, kahit na hindi po sila pwedeng, hindi sila pwede dahil sila po empleyado na, pero nagbigay din muna sila ng pangalan, nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive. Yung AX naman para mas sa mga City Hall employees. So tingin nyo ba yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondong mayor ng tupad o AX? Wala po. Yan ay galing sa galing sa DOLE, no? At galing sa DSWD. So So galing sa pondo din ng congresswoman ng San Juan. galing sa Congress 'yun.